mali po yung tinatahulan niya. Kung kami po kaya ay magkakampi, ganyan din po kaya ang gagawin. Hindi yan. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Wala po siyang ginawa kung hindi gibahin yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan, ay isang community center. So dahil nakita natin yung problema dito sa kahabaan ng Rizal Avenue, yung marami mga homeless dyan na natutulog. Kaya dito sa community center na to, kung saan ang kasama po dito ay isang halfway house, kung saan yung mga homeless na natutulog sa kalye ay po pwede matulog sa gabi, may paliguan, may toilet sila, may kitchen. So bukod po dito, meron din itong dialysis center. Meron din po itong para sa mga senior citizen, may daycare center. Naglagay rin po tayo dito ng permanent office ng district representative. So kahit na hindi na ako ang representative, meron na talaga na opisina sa gitna o nasa sentro ng Santa Cruz. At meron din po dito mga recreational center. Proyektong to noong 2020 pa nagsimula. Kaya lang dahil sa kakulangan ng pondo, hindi ito na ituloy. Kaya nga tayo, minarapat natin na ituloy. Ito po isang makabuluhang programa at ang makikinabang po nito ay ang aming distrito at ang lungsod. So dinideprive po niya ang aming distrito ng isang proyekto na mapapakinabangan ng mamamayan. Tapos na ang eleksyon, tapos na po ang palabas. Dapat kami po ay nag-iisip ng mga programa na makakatulong sa aming mga kadistrito at sa lungsod ng Maynila. Yan. So yan po mga kaibigan ha. So nagsalita na nga po si Joel Chua. Siguro ay hindi na rin nakatiis no kasi palagi po siya binabanatan. Gayong tahimik po siya no. Ito po masasabi ko no. Ito kasing si Yorme, napansin ko lang no. Although wala naman akong problema kay Yorme no. Wala akong problem sa kanya, no? Mga kaibigan. Ito kahit na anti-Marcos siya nung panahon na no, wala akong problema. So, ito ang masasabi ko, no? Napansin ko lang, itong si Yorme, mga kaibigan, yung tinutumbok niya yung mga, yung mga ayaw ni Sara. Yung mga ayaw ni Sara Duterte. Yung mga galit, no? Yung mga kongresista na galit si Sara Duterte, parang yun ang tinutumbok ni Yorme. Kasi napapansin ko, mga kaibigan, parang pinag-iinitan niya si Congressman Joel Chua at saka si Congressman Valeriano. Bakit? Si Valeriano, siya yung mga kaibigan yung nagkaroon ng speech patungkol doon sa pag-iimbestiga ng confidential funds ni Sara Duterte. At si Joel Chua naman, siya naman yung chairman ng good governance no nung nag-investigate kay Sara Duterte sa kanyang paggastos ng confidential funds. So nakikita ko na mukhang ang tinutumbok ni Yorme ay yung mga kongresista na ayaw ni Sara Duterte. So parang nakakapag-isip tuloy ako. May order ba? May order ba coming from the Vice President na itong mga to ay atakihin mo? Itong mga ito ay gipitin mo? Naiisip ko lang ha. Ito tanong ko ha. Kasi napansin ko hindi naman niya ginagawa ito sa ibang mga kongresista Tama yung sinasabi ni Congressman Joel Chua. Kung ang sasabihin lang ni Yorme ay nakabalandra daw yung building, guys, ang tama nga naman si Congressman Joel Chua, marami pong building. May barangay hall pa, no? Sa Metro Manila, sa Manila mismo na nasa kalsada. Kasi nga, dahil po sa sobrang crowded na ng Manila, wala na talagang mapagtayuan. Na kahit ba naman itong mga kung totoo talaga yung kanyang paglaban no na tatanggalin ito kasi nasa kalsada, bakit hindi niya tinanggal yung ibang mga barangay hall na itinayo sa kalsada? Bakit mukhang kanyang pinupuntirya si Congressman Chua at si Valeriano na alam naman natin na sila yung mga involved doon sa pagpapaimbestiga ng confidential funds ni Sara Duterte. Kaya nga napansin ko doon sa Manila Bulletin, no? Manila Bulletin yata 'yun, no? Pinost itong interview no ni Congressman Joel Chua
na sinasabi nga niya tama na ang pamumulitika, etc. Napansin ko ang mga nagkokomento, puro DDS, troll farms ng mga DDS. Pero napansin ko din na may mga nagkomento na taga 3rd District ng Manila. Mahal na mahal nila si Congressman Joel Chua. Dahil ang sabi nila, mga kaibigan, no, ako mismo naka-witness kasi nakapag-interview din ako noon sa mga 3rd District no, ng Manila. Sabi nila, si Congressman Joel Chua ay talagang matulungin. At kapag pumunta ka daw sa opisina niyan, kahit daw hindi ka taga 3rd District, tutulungan ka. Kaya mahal na mahal nila si Congressman Joel Chua. Kaya nga sabi ko doon sa aking comment, wag niyo na lang papansinin yan kung yung mga nagko-comment ng babash kasi hindi po sila taga 3rd District ng Manila. Ang mahalaga, mahal na mahal kayo ng mga bumoto sa inyo na taga 3rd District ng Manila. Mahal na mahal kayo at kilala kayo. Kasi kitang-kita naman na yung mga nagko-komento na nambabash sa kanya ay mga DDS na galit kay Congressman Joel Chua dahil sa ginawa na pag-iimbestiga doon sa confidential funds ni Sara Duterte. E sabi ko, wag nang papansinin at wag nang sumagot kahit ano pa ang kanilang ibato na issue. Mas maganda pa na wag na lang sumagot si Congressman Joel Chua, manahimik na lang siya na wag na siyang sumagot dahil kahit anong isagot niya, kapag ang mga troll farm at ang maling kaisipan ang pinairal ni Isko Moreno, wala talagang mangyayari, no? So, inuulit ko, wala pong problema kay Isko. Gusto ko naman yung ginagawa niya ngayon sa Manila, no, yung paglilinis, pero may nakikita ako, marami siyang ginagawang pamumulitika. Katulad na lang ng paggigipit niya dito sa mga kongresista na hindi niya kaalyado. Dapat wag ganyan, no? Dapat gayahin niya ang Pangulo. Ang Pangulo natin, wala siyang ang Pangulo natin hindi niya concern kung kaalyado, ano, wala. Kasi tapos na yung politika Tapos na ang politika. Kahit sino pa ang nandyan bilang mayor ng Manila, yakapin mo lahat. Ang mga constituent mo, makipagtulungan ka, yakapin mo sila lahat para mas maging maayos ang Manila. Yun dapat ang gawin ni Isko. At huwag manggipit ang mga kongresista dahil lang hindi niya kaalyado. At sana hindi siya tumatanggap ng order from the Office of the Vice President na gipitin si Joel Chua. Knowing mga kaibigan, si Sara Duterte po ay nagmamanipulate at nagmamaniobra sa mga tao na kinaiinisan niya para ito ay matanggal, para ito ay masira. Remember, yung pinagmalaki po ni Digong sa kanyang speech, pinagmalaki po ni Digong sa speech niya na si Sara Duterte nasa Davao, mayor ng Davao City. Nagalit daw kay Alvarez ang ginawa ni Sara. Pinagmalaki to ni Digong. Sabi pa ni Digong mayor yan ng Davao. Nag-ooperate siya sa Davao. Tingnan mo anong nangyari kay Alvarez. Natanggal sa pagka-speaker. Ganyan po si Sara Duterte. Minamanipulate niya, minamaniobra niya gamit ang kanyang kapangyarihan, gamit ang kanyang pwesto para magpatanggal ng tao, para manira ng tao. Yan po ang katibayan na si Sara Duterte ay isang masamang tao. Dahil ginagamit po niya yung power niya para sirain ang kanyang kalaban sa politika, para sirain ang kanyang kritiko. So, kaya naisip ko tuloy, tumatanggap ba ng order si Isko Moreno kay Vice Presidente Sara Duterte para sirain si Congressman Chua? Tanong ko lang, hindi tayo nagbibintang, nagtatanong tayo. Tumatanggap ba ng order si Isko Moreno galing kay Vice Presidente Sara Duterte para sirain si Congressman Joel Chua? Dahil si Joel Chua
ang chairman ng good governance na chairman ng hearing, no? Para sa confidential funds at sa mga katiwalian ni Sara Duterte. Baka naman sa sobrang galit ni Sara sa kanya, baka naman meron siyang direktiba kay Isko Moreno na, sige, gipitin mo to, gipitin mo yan si Joel Chua, gipitin mo yan. Nagtatanong tayo kung tumatanggap ba or meron bang order galing kay Sara Duterte nagipitin si Joel Chua. Kasi bakit tila hindi tumitigil si Isko Moreno sa panggigipit kay Joel Chua? Nagtataka lang ako. Nagtataka lang tayo mga kababayan. Bakit tila hindi siya tumitigil? Tapos na ang politika. Nanalo na siya. Dapat ini-embrace niya ang lahat ng mga constituent niya, ang lahat ng mga kongresista para magtulungan sila sa pagpapaunlad ng Maynila. Pero bakit tila ginigipit niya si Joel Chua? Na kung titingnan natin, ang sabi nga ng mga constituent ni Joel Chua, si Congressman Joel Chua ay isang matino na kongresista. Na kapag lumapit ka daw dyan, kahit hindi ka taga third district ng Manila, kahit sa ibang distrito ka, ay hindi ka pahihindian, tutulungan ka daw. Yun ang sabi ng mga constituent ni Joel Chua, mga taga 3rd District ng Manila. Kaya nga siya nanalo kasi dahil siya daw talaga ay matulungin. Diba? Yan. So, yung mga kaibigan, dapat si Isko Moreno ay tigilan na ang pamumulitika. No? Tigilan na niya ang pamumulitika. No? So, mga kaibigan, tuloy-tuloy natin ang ating topic. Yan. So, ang payo ko kay Congressman Joel Chua, hayaan na niya. Kahit anong sabihin, wag na siyang sumagot, hayaan na niya. Kasi, yung mga ganyang tao, walang mangyari. Tingnan niyo si PBBM, sumasagot ba? Kaya nga siguro inis na inis si Inday Lustay. Baka kaya nga nagagalaitit, nai-stress na si Inday Lustay kasi lahat na ng paninira, sinabi niya. Pero si PBBM, never sumagot. Never na sumagot sa kanyang mga akusasyon, 'di ba? Yun. Kasi alam ng Pangulo natin hindi dapat pinapatulan ang mga bugok at 'di ba? Yun. So, tuloy natin. Tuloy natin tingnan niyo mga kaibigan. Tingnan niyo guys, no? Nung mga nakakaraang week lang, may nasabat, no, sa hindi mga illegal na substances, nasabat sa mga port area pa lang, hindi nakakapasok sa vicinity, no, sa loob, hindi nakakapasok sa loob mismo ng Pilipinas, port area pa lang, mga kaibigan, no. Eto mga milyon, 74.8 million halaga ng nasabat sa Matnog Port. 2 arestado, no? So nung nakakaraan din mga kaibigan, meron din, no, nasabat sa port area pa lang, milyon din. May mga pakete na Chinese characters. Tingnan nyo, sa panahon ngayon ni PBBM, hindi na sila nakakapasok. Unlike sa panahon ni Duterte, nakakapasok sila dito sa Pilipinas ng napakabilis. Nakakapasok sa port area, nakakapasok sa custom, pumapasa sa mga x-ray machine in the time of Duterte.
Pero ngayon sa panahon ni PBBM, kita nyo, port area pa lang, wala na, kita na kaagad sila. Sa airport pa lang, kita na kaagad, hindi sila nakakatuloy na pumasok. Yan po ang Marcos admin. Epektibo. Dahil matino ang Pangulo, kapag matino ang Pangulo, ibinababa niya yung kanyang pagiging matino sa mga leaders. Bumababa yan. Yeah. So magiging problem yan, mga kaibigan, yung mga nasa community level, yung mga barangay-barangay. So kailangan ang maglinis dyan yung mga mayor. Kasi hindi naman yan ma-check ng Pangulo eh. Kasi yan yung mga, ano na yan, mga small unit na yan eh. Di ba? So dapat ang mayor ang mag-check niyan. Yung kung ambawa may mga nagtitinda diyan ng mga ganito, ang mayor dapat ibaba nila ang utos sa kanilang mga barangay, no, sa mga barangay chairman para magtagumpay, no? Pero kita niyo naman, no? Wala, hindi na nakakapasok sa custom, hindi na nakakapasok sa mga port area, sa mga pantalan, no, sa mga paliparan natin hindi na nakakapasok yung mga droga. Di ba? The best talaga ang administrasyon ng ating Pangulong BBM. Kaya nasasayang lang. Darating ang panahon, mga kaibigan, na kapag ganito lagi na hindi sila nakakapasok sa Pilipinas, darating ang panahon na magsasawa na sila na magdala dito ng droga. At ang gagawin nila, hindi na sila mag-a-attempt na magdala dito kasi masasayang lang eh. Hindi naman makakapasok, mahuhuli lang. So ang gagawin nila, malamang pupunta na lang sila sa ibang bansa, mga kapitbahay natin na bansa. Hindi na sila magdadala sa Pilipinas. Kasi nga, wala eh, lagi lang silang nahuhuli. 'Di ba? Hmm. Ah. Uy, ito mga kaibigan, 5 hours ago, hinatulan ng Sandigang Bayan ang negosyante na si Janet Lim Napoles sa kanyang 55 taong pagkakakulong. Hinatulan ng Sandigang Bayan ang negosyante na si Janet Lim Napoles ng hanggang 55 taong pagkakakulong kaugnay ng maling paggamit ng 7.55 milyong barel ng dating mambabatas na si Davao del Sur Vice Gov. Mark Douglas Cagas IV. Sa desisyong inilabas ng korte nitong Biyernes, August 22, napatunayang guilty si Napoles sa tig-2 kaso ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds. Nauna na rin siyang nahatulan sa iba pang kaso ng plunder, graft malversation, bribery at money laundering na may kinalaman din sa pork barrel scam. Yan. So yan po ang nangyari, no? So ito naman po, 332 billion flood control funds scam under Duterte administration. House probe uncovers 332 billion flood funds scam under Duterte administration. Balikan natin ang panahon din ng administrasyong Duterte tungkol sa flood control scam na lumitaw noong 2019 kasama kaya itong 332 billion flood control scam sa 13,000 flood control ni Duterte na di naramdaman sa panahon ngayon. Ayan. So yan nga mga kaibigan, no? 13,000 ang pagkakaalam ko over sa lahat-lahat na, no, 13,900 plus. 13,900 plus ang mga flood control na sabi ng Duterte administration ay kanilang natapos, no? So nasaan po 'yun? Bakit hindi yata naramdaman? Ah,
Grabe 'no? So tama naman ito 'no, mga kaibigan. Tingnan natin, Bilyon para sa isang distrito. Yep. So Davao, di ba, clearly conflict of interest dahil presidente yung tatay niya nung nangyari yun. Yep. At nasan yung auditing niyan? Saan niya napunta? Bakit puro baha pa rin sa Davao ngayon? Yun na nga So, sino mag-iimbestiga nun? Wala akong problema na imbestigahan lahat. Pero bakit itong mga Blue Ribbon na ito ay hindi iniimbestigahan yung kanilang mga kaalyado? Oo. Di ba? Na mga talamak din. Yes, Diba? oo. yan po 'no, 51 billion ni Pulong Duterte. So marami po ngayon ang sumisigaw at nagsa-suggest 'no, sa ating pangulo na paimbestigahan ang 51 billion na flood control 'no, funds ni Paulo Duterte sa Davao City. Kasi mga kaibigan, ang Davao po ay hanggang ngayon ay talagang konting ulan bumabaha 'no. So nasaan po napunta ang 51 billion 'no, ni Pulong Duterte. So, saan po napunta 'yan? Kailangan pong imbestigahan 'yan. Hindi po basta-basta ang 51 billion, napakalaking pera. Napakalaking pera po, 'no? Napakalaking pera ng 51 billion. 'No? 'Yan ang totoo. Ang ganda naman ng pusa ni Jeneline 'no? Yan. So, mga kaibigan, hanggang diyan na lang muna tayo 'no, balik na lang po tayo mamaya. At, grabe naman itong ito pala 'yan? OMG, ito pala 'yan? Guys, saglit, ito pala yun, oh. Tingnan niyo guys. Oh, ano 'yan? So ito po yung hinihinala nila na ginawa po ni VP Sara Duterte sa kanyang leeg. Yan, oh, yung itong leeg niya. Yan. Yan po ang hinihinala 'no, ng mga tao na ginawa po ni Sara Duterte sa kanyang leeg mismo, 'no? Yan. When all you've got is a knife, every democracy looks like a neck. Basahin nga natin 'to. So, article ito ni TPL3, 'no? Tingnan natin, basahin nga natin yung sulat ni TPL3. Nietzsche reads Sara Duterte, 18 psychological truths that strip the mask of the Vice President. You don't need a lie detector to read Sara Duterte. You need Nietzsche. Paano ba 'to basahin? Nietzsche? The German troublemaker spent a lifetime dissecting power herd insects, performative virtue, and the fragile egos hiding behind loud rhetoric. Apply those blades to the vice president's behavior, her timeline that don't line up with public records, her practice outrage, her immoral theater, and the mask comes off. Below are 18 Nietzschean truths rendered for the present time. Each is a lens of Sara Duterte's pattern conduct, especially the 10:30 a.m. whiskey tale that crashed into Malacanang 2:21 p.m. receipts. The next slash ginurgur ako quip the confidential funds scandal and the impeachment storm that followed. Yan, so tingnan natin The crazy eyes never lie. Ito, apply to Sara.
When reality corners the narrative, the performance tightens, smiles harden, Joe sets gaze breaks. It's the classic tale of a politician treating facts as props rather than anchors. See the split screen, her dramatic story about a morning resignation, Crapnen. So ito po mga kaibigan ay isang malaking kasinungalingan yung sinabi po ni Sarah. Ito po ay na-debunk na yan ni Cheloy Garapil, ng dating PCO secretary, no? At meron pong record. Mabuti na lang guys kasi recorded, no? May dokumento na si Sara Duterte ay pumunta sa Malacanang 2:21 PM. So mali po yung sinabi niya, no? So, ayun nga mga kaibigan, si Sara Duterte mga kaibigan ay mali po yung kanyang sinabi. Nasampal po siya ng katotohanan. Kasi nga guys, etong si Cheloy Garapil, yung dating PCO secretary, ay nagsalita, no? At pinakita po yung record, no? Na si Sara Duterte ay pumunta sa Malacanang ng 2:21 PM. At ang sabi pa nga, wala naman daw si Sara noong umaga. So yung sinabi po niya ay isang guni-guni. Mahilig pong mag-fabricate ng story, katulad po ng kanyang tatay na mahilig din magsinungaling. Drawing lang, gumagawa ng sariling kwento para sirain ang ating Pangulo. No? Yan po ang nangyayari. No? Gumagawa siya ng kwento para sirain ang Pangulo. Yan po ang katotohanan. No? Yan. So, isa pa. Projection is the first refuge of power. Yan. Sabi dito, her comes habit of branding others as addicts or reprobates mirrors the Rodrigo Duterte's clan's favorite device. Sling moral mud to pag policy failure recalls Rodrigo Duterte's drug addict Bangag, Slar, at Marcos Jr., the seed of a family script that swaps policy debate for character demolition. Isa pa to, no? Yung hilig-hilig nila magsabi sa Pangulo na bangag. Pero anong nangyari? Si Duterte self-confess na addicted sa fentanyl at nagme-Mary Jane. Yung kanyang anak, mga kaibigan, ay merong nagpasabog, no, sa Twitter na gumagamit daw ng weeds. Ano yung weeds? MJ. MJ po. Tapos, si Baste, alam naman natin, si Baste, ganun din, no? Hindi lang weeds, mga kaibigan, dahil yung kanyang partner na kasama niya nag-live-in ng 9 months, no? Coming from the mouth of Duterte na si Baste ay hindi umuwi ng 9 na buwan. Nandun daw kay Adarna, no? At si Adarna po ay umamin na gumamit daw siya. Lahat po, no? Cocaine, Novain, ano ba yan? Shabu, heroin, and everything, no? So umamin po siya na gumagamit siya. So, kung gumagamit po siya nun, ibig sabihin, si Baste, ganun din. Ay nagsama nga sila 9 months eh. At saka tingnan mo naman itsura ni Baste. Hindi mo na kailangang i-drug test eh. Tingnan mo lang itsura eh. Diba? At sino pa yung nagsabi niyan? Baron Geisler. Isa pa yan, Baron Geisler, no? Ang sabi ni Baron Geisler kay Duterte, hinamon niya, sabi niya kay Duterte, ipa-drug test mo ang mga anak mo. Anong gagawin mo kapag nalaman mo na yung mga anak mo ay positibo? Diba? So mga kaibigan, yung mga binibintang nila lahat kay PBBM
na si PBBM daw ay bangag, etc. etc. Obvious na sila ang gumagawa. Sila yun. Yung binibintang nila sa Pangulo, obvious na sila ang gumagawa. 'Di ba? Yan yung mga kaibigan. So, kita nyo ha, napakaaga pa siniraan nila ang Pangulo. Napakarami nilang sinasabi sa Pangulo natin na paninirang puri. Pero pinatulan ba sila? Hindi sila pinatulan. Grabe yung mga ginawa nila sa Pangulo natin. Oh. Andyan pa yung pagdi-death threat, andyan yung mga kabi-kabilang rally, nangungumbinsi sa military na mag-aklas. Ang dami mga kaibigan, kung titingnan natin no, kung sa ibang bansa yan, nakakulong na yan mga yan ngayon. Kasi sa ibang bansa mga kaibigan, hindi po pwede yan. Hindi po pwede na sinisiraan mo ang gobyerno. Kulong ka talaga. Hindi pwedeng magsasalita ka ng masama sa gobyerno. Pero dito sa atin sa Pilipinas, sobra-sobra ang demokrasya. Grabe mga kaibigan, na ang ating Pangulo, binabalahura na nila masyado. Pero andyan pa rin sila, nakakalaya. 'Di ba? Tingnan mo, ang ginawa ni Sara Duterte sa Pangulo natin. Sabi niya nung una, gilitan daw. Inimagine niya, ginilitan ng leeg. Bago pa yan, sabi niya, hindi daw siya pupunta sa Congress kasi in-appoint niya sarili niya designated survivor. Ibig sabihin ng designated survivor, siya po nag-a-assume na maging Pangulo ng Pilipinas. Dahil, nag-e-expect siya na merong sasabog na bomba doon. Bakit? May ginawa ka ba? May intusan ka ba? Kaya nag-e-expect ka? Oh, 'di ba? Ano pa? Yung ginawa niyang pagtitreat, no joke. Tsugihin ang Pangulo, ang First Lady. Tsugihin si Speaker Martin. Grabe mga kaibigan, ang bintang niya sa Pangulo natin. Ang dami niyang binibintang. Mula noon pa, ang daming paninirang puri sa ating Pangulo. Pero never mong naringgan ang Pangulo natin na gumanti. Ganyan ang Pangulo natin kabuti. Ganyan kabait ang ating Pangulo. Napakabuting tao ng ating Pangulo. No? Tao Teng Kasane, madaming troll sa live ni Ate Vlog. Ay, opo. Actually, Tio Timo Kasane. Actually, Tio Timo Kasane, tuwing ako'y nagda-vlog, nakabantay sila sa akin. Expected ko na yan, no? Na tuwing nagda-vlog ako, binabantayan nila ako. Apektado kasi sila sa akin. At ako ay kanilang inaabangan every vlog. Andyan sila at nagko-komento sila ng kung ano-anong mga pang-distract. Pero ito lang ang masasabi ko. Naiinis po sila. Bakit? Kasi kahit anong komentaryo nila na masasama, hindi nila ako napapabagsak at hindi nila ako naiinis. Ang nangyayari, sila yung naiinis sa akin. Asar talo sila. Bakit sila naiinis? Kasi totoo yung sinasabi ko eh. Kasi may mga resibo ako eh. Alam kasi nila na totoo ang mga sinasabi ko. Kaya sila inis na inis sa akin. 'Di ba? Yan ang katotohanan. Kasi kung hindi naman, kung hindi kayo apektado sa akin, manonood ba kayo dito? Hindi. Kung hindi kayo affected sa sinasabi ko, magkokomento ba kayo para mang-bash? Na pinagtutuunan nyo talaga ng pansin para mang-bash? Hindi nyo gagawin yan. Kaso apektado kayo sa akin. 'Di ba? Kasi totoo ang sinasabi ko tungkol sa inyong vice-presidente. No? So dito, kinokomentuhan natin yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga paninira sa ating Pangulo. 'Di ba? Yan.
Mga DDS talaga ang tunay na negative sa ating bansa. Tuloy mo lang yan, ate. Opo, 'no? Tuloy lang natin 'to palagi, 'no? Hmm. Ah, sabi nung isa, "Sino ka ba para pabagsakin? Diyos ko Lord, ang gusto mo naman, really? Kaya pala nagko-comment kayo dito, eh, pag-aaksayan niyo pa ako ng panahon, gusto niyo akong patayin." Yung iba pa nagtatanong ng address ko, padadalhan daw ako ng kabaong. Oh, pinag-aaksayan niyo ako ng panahon. Yung isa pa dito may nagkomento, idedemanda daw ako. My God! Pinag-aaksayan niyo ako ng panahon. Gagastos talaga kayo, magha-hire talaga kayo ng assassin para ipapatay ako? Magha-hire talaga kayo ng mga bayaran na mga judges para ng abogado para demanda ako? Ibig sabihin apektado kayo sa akin at pinagtiyatiyagaan niyo ako at pinagtutuunan niyo ako ng sobra-sobrang panahon para pabagsakin. Pero like my president, hindi niyo ako mapapabagsak. Dahil dahil paano niyo naman mapapabagsak kung ang kinakapitan ko ay ang katotohanan. The truth will set you free. Kaya dapat hindi kayo nagsisinungaling. May mga resibo ako, eh. Yung sinasabi ko dito lahat yan may resibo. Lahat yan may resibo. Sabi kong naninira si Sara Duterte, may resibo ako, may mga video ako. Yung sinabi kong self-confessed addict si Duterte, may resibo din ako. Yung sinabi kong magnanakaw si Duterte, inamin niya na magnanakaw siya, may resibo din ako. Lahat ng sinasabi ko dito may resibo, pero kayo wala kayong resibo. 'Di ba? Kaya nga kayo galit na galit sa akin at gusto niyo akong pabagsakin dahil nalalaman ninyo at nakikita niyo at naririnig niyo na totoo lahat ang mga sinasabi ko, 'di ba? May resibo ako. Oh, talaga. Pasalamat nga kayo, eh, hindi na ako ngayon high blood masyado 'no, 'pag nagsasalita. Kung nakita niyo lang yung mga vlogs ko noon, 2022, 2023 at kalahating taon ng 2024, kung nakita niyo lang yung mga vlogs ko noon, aba, eh, talagang nagsisigaw ako dito at may mga time pa na pinagmumura ko yang inyong mga idolo, talagang nagsisigaw ako. Hyper na hyper ang aking vlogs. Pero nung mga nakakaraan, eh, medyo nag-lay low na ako. Kasi nasa radyo na ako, eh, nasa TV. Meron na akong segment sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, vloggers ng bagong Pilipinas. Dito lang sa Radyo Pilipinas. So medyo kumakalma na ako, medyo kumakalma kasi nga nasa radyo na ako, eh. Nasa TV pa, Channel 7, Channel 2, may mga channel kami diyan, Radyo Pilipinas. Every Thursday, every Sunday. So medyo kumakalma na ako, kasi medyo lume-level na ako kahit papaano sa mga mainstream. Pero vlogger pa rin ako, mas gusto ko ang vlogger kaysa mag-mainstream media. Kaya yung dahilan medyo kumakalma ako. Pero kung nakita niyo yung mga vlog ko noon, i-ano niyo, scroll down niyo yung mga vlog ko noon, makikita niyo, 'di ba? Hyper na hyper ako. Hindi ako nagsasalita ng ganito lang. Hyper na hyper ako. Talagang sumisigaw ako at talagang mataas ang boses ko. Pero ngayon, kinakalmahan ko na, 'di ba? Kalma na lang, kalma. Dryan Santos, hi po, shout out po, te, BBM tayo. Opo, BBM po tayo, no? Marami pong salamat sa pag-drop by. 8, magandang hapon Miss Admin Rich at sa lahat. Magandang hapon din sa iyo 8. Maraming salamat sa pag-drop by. Yan, salamat po. Maria Rosela Arana,
Sige te, lecturean mo lang mga bashers mong DDS. Views din yan at much affected na yan. Kaya negative na ang comment. Opo, affected talaga sila, no? Sobrang apektado sila. Hindi sila nakakatulog. Kapag ako'y nakikita nila at naririnig, hindi sila makatulog kasi ang sabi ng mga kasama ko ito kasi si Admin Rich pag nag-vlog, ah, hindi tagos daw no, tagos daw hanggang buto, no? Yung mga sinasabi ko at sabi din yan ng mga followers ko kapag nagba-vlog daw ako, nagsasalita ako about the Dutertes, tagus-tagusan hanggang buto, hanggang kasukasuan, hanggang kalamnan. Kaya galit na galit ang mga DDS sa akin at gusto na akong ipapatay. Kasi nga ganun po, no, pag nagsalita ako, tagus-tagusan. Pero ngayon kinakalmahan ko na lang po. Kalma na ako ngayon. Hindi na po ako masyadong hyper, no? Kalma na lang, no? No. DDS puro katangahan eh. Tumpak. Tama po kayo, no? Mga bugok po yung mga yan eh. Bugok po kasi ang mga DDS. Yan, matulog na daw kayo mga DDS kasi sabaw na daw ang mga utak nyo. Sabi ni Juby Mark Agustin. Yan. Mga DDS, matulog na daw kayo, sabaw na daw yung mga utak nyo eh. Ay naku, hindi pala alam ni Marie Paguringan. Nagulat po ako sa sinabi niyo na maka-leftist si PRRD. Salamat po sa info. Leftist po siya. Sandali, hanapin ko yung tingnan ko kung makikita ko Ang sabi po ni Duterte, I am left. Kausap niya si Joma Sison. Ang sabi niya, I am left and I will be forever leftist. Kaya nga po mga kaibigan, marami kayong makikita ng mga pictures ni Duterte na kasama niya ang mga NPA. At kahit nung siya ay mayor pa ng Davao City, magugulat kayo nakakarating siya sa bundok, no, sa kuta ng mga NPA. Nagdadala sila doon ng bonggo ng sapatos, no, mga rubber shoes at ng mga relief goods. Habang ang mga military natin hirap na hirap kung saan tutugisin ang mga NPA. Pero si Duterte pumupunta sa kuta ng NPA. Nagdadala pa ng mga relief goods, mga pagkain, habang ang mga military natin nagkakandahirap sa pagtugis sa mga rebelde. Kasi siya po ay leftist NPA leader. Sabi po yan ng isang commander, no, na si Duterte daw ay isang mataas na leader ng NPA, no? So hindi natin alam how true, pero sa pinapakita ni Duterte mukhang may katotohanan. Kasi 'di ba? Yung isang mataas na leader ng NPA, binigyan niya ng Heroes Burial sa Davao City. At hinayaan niya na ang mahigit 2,000, ang sabi doon mahigit sa 2,000 pero hindi ako niniwalang nasa 2,000 yung mga NPA doon, no? Pero yun yung sinabi sa balita, no, na mahigit 2,000 ng mga NPA ay pinapunta sa Davao City para sa Heroes Burial ng isang mataas na leader ng NPA, no? So nakaano po 'yan nakabalita po 'yan. Nasa balita po 'yan. So hindi po 'yan fake news, no? 'Yan. So ano natin nasaan na ba 'yon? Leftist siya eh. Ito. Leftist president. First time in the history of our country na merong
Alam na ng mga tao, sir, sabi ko, this will be the first time in the history of our country na merong leftist president. Walang masama sa left. Di ba? So, sabi niya, alam na ng mga tao, sir, na this would be the first time na merong leftist na president. Walang masama sa left. At ang sabi niya, I will be forever leftist. Sinabi ko na sa kanila in public, in every meeting, I said, I'm a socialist. And though I am not a member of the Communist Party, but I am a socialist. And I belong to the left. Alam na ng mga tao, sir, sabi ko, this will be the first time in the history of our country na merong leftist president. Walang masama sa left. We are more tolerant to the doubts of government. Maalaga na sa electoral. Wala daw masama sa left. So, wala daw masama sa komunista. Guys, ang komunista hindi naniniwala sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit sa panahon ng pamumuno ni Duterte, ang daming patay. Ang daming pinapatay, walang human rights, kasi hindi siya naniniwala sa Diyos eh. Leftist siya. Leftist. Left. Socialist. Leftist. Parang si Xi Jinping. Socialist. Leftist. Yan ang dahilan kung bakit wala po siyang paggalang sa human rights. Yan ang dahilan kung bakit kapag gusto niyang ipatsugi, tsugi lang. Kasi walang accountability. Wala nga siyang pagsisisi, guys, eh. 'Di ba? Yan ang sinabi ni Kitty nang sabi daw ng tatay niya, wala siyang pinagsisihan sa mga ginawa niya na pagtsugi. Biruin mo ha, may mga bata, 3 taong gulang na natsugi sa war on drugs ni Duterte. Hindi niya pinagsisihan yun. Kahit kaunting pagsisisi, wala sa kanya. Hindi siya nagsisisi. Kasi wala nga siyang Diyos. Hindi po siya naniniwala sa Diyos. Yun po mga kaibigan. Hindi po siya naniniwala sa Diyos. Socialist po siya eh. So, leftist at pinagmamalaki po niya. Sabi niya, I am forever leftist. So, yun guys, no? Ano ba yan? Alam niyo na, no? Leftist po si Duterte. So, ano pang susunod? Kapit pa lang, Ekwan. Ilinagay niya. Pumanaw na po. Okay mga kaibigan, DDS, mag-ingat. Congratulations sa inyo. Dahil mga kaibigan, ngayon pong araw, inilabas po ng Organized Crime and Corruption Reform Project or OCCRP, mga kaibigan, na 2017 po ay idineklara na si former President Rodrigo Duterte was named as the most corrupt person of the year. Nako, magsaya mga DDS. Ito ha, mga kaibigan, kung gusto nyo po i-check ito po nga. Binalita na ito ni Attorney Claire Castro no? Na si Duterte nga ay the most corrupt person of interest. Most corrupt person of interest. So, yan mga kaibigan.
O ito pa guys, no? Ito pa. Ito, balita natin din to. 4 hours ago, almost 79 million worth of agricultural machinery were distributed to farmers, cooperatives, and associations in Albay. In a report Friday, Albay Province Information Office said that distribution includes 4-wheel tractors and rice combine harvesters granted to 22 farmers group from Bicol Region, 6 provinces. Yan. So ganyan po ang ginagawa ngayon ni PBBM, no, sa halos lahat po ng magsasaka natin sa buong Pilipinas ay binibigyan po niya ng mga bagong equipments, no, para po mas mapaganda at mas mapataas po ang kanilang pagtatanim, no, at ang kanilang pag-harvest. Yan po ang ginagawa. Yan. Yan po guys. Uy, maraming salamat, no? So mga kaibigan, no? Ang dami na nating followers sa Facebook. O mga guys, no, yung mga hindi pa naka-follow dito, please follow my page. Facebook page, meron na po tayong 100,000 followers na po tayo mga kaibigan sa ating Facebook page. So paki-follow na rin po. Ito pong ating page, oh. Admin Rich, no? Type nyo lang yung Admin Rich. Ayan po yung aking profile, no? Admin Rich. Paki-type lang po, no? So, meron na po tayong 100K followers. Yan. So, maraming salamat mga kaibigan. Nakadalawang oras na tayo, no? At 47 minutes. Salamat po sa lahat ng nanood. Sa lahat po ng mga maka-Marcos, DDS, sa mga pink, sa mga dilawan, maraming pong salamat, no? Fight fake news, expose the truth. Bye-bye and God bless. Admin Rich.